Amazing grace.
Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi rin po sa ating mga kaibigan, kapatiran na nakatungkay sa atin through online live streaming. At tayo pakasalamat sa Diyos na meron po tayong panggabing gawain. Pag-pray po natin ang bawat isa. Alam po natin na ngayong kapanahunan ng tagulan, puso ang mga ubo, sipon, lagnat, sinat. At alam naman po natin na kagaya nangyari po sa akin, simpleng lagnat ay nakakakaba. Ano po? Meron tayong ilang mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga ubo, gaya ko ni Brother Gab, may dating kasama ngayon dahil sa kanyang ubo, maging si Sister Tina, sa Brother Junjun, ay ipag-pray po natin. Also, let's continue to pray for James Librado sa kanyang recovery dahil na surgery, na operahan sa kanyang appendix. Ano po? And also, Sister Jinjig, si Brother Dave, lahat ng ating mga kapatiran. And kung meron pong ilan na may mga karamdaman, please do let me know para po una, may pag-pray natin. Sabi natin sa ating mga kapatiran na may pag-pray. Pag-pray mo natin yung mga nagdadarang tao. Malapit na hong mga anak. Next month na ang kabuwanan ni Sister Rain Sausa. So pag-pray mo natin. And also, si Sister Maricam Adizas. Pag-pray mo natin ang kanyang pagbubuntis, especially ngayon na siya po ay bed rest, nagkaroon ng konting bleeding, gaya nangyari mo kay Sister Jonah, and UTI. Alam mo, may UTI po siya, so alam mo natin na yun ay mahirap, lalo na sa isang nagdadalang tao. So, pag-pray mo natin ang kanila pong mga kalusugan. So again, if there are other prayer requests, lalo na sa about kalusugan, let me know, or other prayer requests, nawa may ilapit natin. So, hindi mo palang kamag-anak nila Brother Arnold Kapay-Kapay, nasabi niya sa akin kanina, si Genesis ang pangalan, potassium deficiency, talagang pag tumatama, naglulupay-pay, hindi kayang tumayo, ay pakisama rin daw natin sa prayer. Ang nanay ni Brother Yuel Palitang, pastor po sa San Mateo Rizal, ay kailangan nila ng 1.5 hanggang 2 milyon, sabi ng doktor, para sa operasyon ng puso ng kanilang ina. So, ilapit natin sa Diyos ang mga bagay na una ito sa panalangin. Also, ang ating mga gawain, patuloy natin ipag-pray. Alam natin na pa tayo sa medyo abnormal na kalagayan, pero sa biyaya ng Diyos, ang ating pong mga time in the Word, Wednesday, Friday, tuloy po yan at 6 p.m. at yung ating gawain po ng Sunday. At kagaya po nung ating pong sinimulan na, tuloy-tuloy. Meron na ulit tayo ng Sunday School, 8:30 ng umaga ng linggo, 10 a.m. ang ating worship service sa umaga, and 6 p.m. ang ating worship service sa gabi. And mga kapatid, hindi ho bawal umaten ng gabi. Amen? Napapansin ko ng mga nakaraan, yes, salamat sa Diyos ng mga umaanan ng umaga. If you are not able to come in the morning, you are still invited to come in the evening, provided na kayo ho ay, again, ng mga sintomas at nandun ho sa allowable na binigay na pamantayan po ng ating pong gobyerno. So we are trying as much as possible to obey that. At sa biyaya ng Diyos ay tayo po ay may pag-iingat na naka-implement naman po dito po sa ating iglesia. So yun po ang ating mga announcements. 2019 ngayon. Oh, by the way, I was reminded, if I'm not mistaken, si Brother hindi ako nagkakamali, si Brother Richard Baron ay magpa-birthday this coming 22, July 22, kung nagkakamali. And si Timothy ay mag-8 months na this coming July 22. So, purihin ng Panginoon sa kanyang mga biyaya.
those are our announcements and reminders. Idagdag ko na lang sa reminder, last na lang po bago tayo dumako sa ating tawag ng pagsamba, ay paalala po sa mga magulang, give attention kung paano ginagamit ng inyong mga anak ang kanilang oras. Hopefully, huwag maubos sa puro cellphone, puro games. Give them chores sa bahay. Bigyan sila ng gagawin sa bahay. Bigyan sila ng gawain ng paglalaba, pagpaplansya, pagluluto. Turuan nyo sila. Give them reading assignments. Nawa ay hindi lamang sa eskwelahan, kundi maging sa bahay. Assign them reading their Bibles. Ano ho? Hanggat hindi pa nila nababasa pa nilang Biblia, huwag mo nilang hawakan ng cellphone. Pwede yung gawin mo yun. At yun ay para sila ay sanayin. Ay akto ng pagmamahal. So, let that be a challenge sa ating mga magulang sa ikabubuti ng mga kabataan. Lalo na ngayon, ang dami nilang oras. At itong mahirap, kapag nasanay silang nagsasayang lang ng oras, ay higit sa manamang yan ang itutuloy-tuloy nilang gawin hanggang sa kanilang tanda. At huwag naman sana mangyari. So, those are announcements, reminders, and nawa tayo ay nasumpungan ng Diyos na tatapat sa mga bagay. Dumako ho tayo sa ating tawag ng pagsamba. Dadako ho tayo sa dali ng katahimikan. Lumapit tayo sa Panginoon. Hilingin natin ang Kanyang gabay sa ating pong pag-aalay sa Kanya and also pagsasaliksik ng Diyos upang anumang kasalanan sa ating mga buhay ay ating pagsisihan. Tayo po ay mamanalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming kang pinupuri, pinasasalamatan. Aming dinadakila ang iyong pangalan. Aming dinideklara na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Sa iyo galing ang lahat ng bagay. Ultimo ang aming buhay at hininga ngayong sandaling ito. Lalo't higit sa iyo galing ang aming kaligtasan. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang naghanda at nagbigay ng tagapagligtas. At Panginoon, kagaya ng aming napag-aralan kayo ng umaga, sa paraan na hindi maabot ng aming kaisipan, ngunit tunay sinabi mo na bago pa lalangin ng sanlibutan, kami pinili mo na para sa iyong sarili. O Diyos, salamat po sa mga dakilang bagay na ito, sa mga pribilehyo ito, sa mga bagay na biyaya mo sa amin. Lord, dalangin mo po ngayon, tulungan mo kami na kagaya ng aming napag-aralan din naman, ay maging kagamitan mo kami upang ideklara ang iyong kaluwalhatian sa ibang mga tao. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming bibig, kundi maging sa pamamagitan ng aming mga buhay. Maging sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo at paglalaan ng aming mga buhay sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Ngayong sandaling ito, bigyan mo kami ng puso na handa na sumamba. Bigyan mo kami ng isip na handang makinig. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagmamahal sa iyo at pagkaisahin mo ang aming mga puso sa pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos. Muli, Panginoon, tulungan mo rin kami na magkaroon ng masidhing pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat, O Diyos, sa mga kasalanan sa aming mga sariling buhay. O Panginoon, we are aware sa sinabi ng iyong salita na napakahusay namin makakita ng buwing sa iba. Ngunit madalas kami bulag sa aming mga sariling kamalian. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maging sensitibo sa aming mga sariling kasalanan. Tulungan mo kami na maging masipag sa pagpatay sa mga kasalanang nakatakan pa sa amin. Sa biyaya mo, O Diyos, kami patuloy mong hubugin sa wangis ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, salamat po. Salamat po dahil pwede kami mag-alay sa iyo ng mga
hain na katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Nawa, Panginoon, sa aming pong panalangin, pag-awit, maging sa aming pakikinig ng iyong salita, at lalong higit, Panginoon, pag-aalay ng aming mga sarili bilang hayop buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. O Panginoon, nawa ito'y maging katanggap-tanggap sa iyo. Bantayan mo po kami, O Diyos, maging ang aming mga puso na napakadaling magliwaliw. Tulungan mo kami na tunay maintuon sa iyo ang aming puso at atensyon sa aming tunay na pagsamba. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kung tayo po ay umawit sa Panginoon. Galing po sa atin mga kapatid, umawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin more about Jesus. More about Jesus. Itabay po natin ang mga awitin mga kapatid, ang mga bahay-bahay. Sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos. I'd like to encourage you mga kapatid, kahit kayo ay nasa mga bahay-bahay, please read the Bible with us. Buksan po natin sa Psalm 69. Lahat ng mga awit. Psalm 69. At babasahin po natin verses 1 hanggang verse 12. Psalm 69, verses 1 hanggang verse 12. Kung inyo nang nakita, sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, ready, read. Save me, O God, for the waters are come in unto my soul. I sink in deep mire, where there is no standing. I am come into deep waters, where the floods overflow me. I am weary of my crying, my throat is dried. Mine eyes fail while I wait for my God. They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Then I restored that which I took not away. O God, thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from thee. Let not them that wait on thee
O Lord God of hosts, be ashamed for my sake. Let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel. Because for thy sake I have borne reproach, shame hath covered my face. I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children. For the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. When I wept and chastened my soul with fasting that was to my reproach, I made sackcloth also my garment, and I became a proverb to them. They that sit in the gate speak against me, and I was the song of a drunkard. Malain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Tunay, kagaya ng aming nabasa na sinaysay ni Haring David, wala kaming ibang hihingan ng tulong kung hindi ikaw. Wala kaming ibang aasahan kung hindi ikaw. At Panginoon, dumating man ang panahon na kami ay malagay sa gitna ng delikado, mahirap, mabigat, malungkot na kalagayan. O nawa masumpungan mo kami na kagaya ng mananampalatayang si David ay patuloy pa rin umaasa at tumatawag sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa na kumilos at magbukas ng mga puso sa ikaliligtas ng mga nakakapakinig ng iyong ebanghelyo. Ikaw ang aming pag-asa sa ikababago ng buhay ng bawat isang mananampalataya, sa ikaayos ng mga pamilya. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa na hinihintay namin ang iyong muling pagbabalik. Na hindi ang presidente, hindi ang gobyerno, o ang aming hinihintay, O Diyos, ay ang muling pagkabuhay na iyong ipinangako. Noon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na patuloy na umasa sa iyo. O Panginoon, paalala mo sa amin kung gano'ng kahina ang aming mga sariling lakas. Paalala mo sa amin kung gaano kakapos ang aming mga sariling karunungan. Paalala mo sa amin, O Diyos, kung gaano kami kaliit. Kung gaano ka naman kadakila. Kung gaano kahaba ang iyong kamay. Kung gaano walang hanggan ang iyong kapangyarihan at karunungan. Tulungan mo kami na sa iyo ay tumiwala. Panginoon, inaalaala namin sa iyo ang aming mga kapatirang may mga karamdaman. Si Brother Gab, Sister Tina, Sister Jinjin, si Brother Dave, Paul. And then, Panginoon, naalala namin sa iyo ang mga kaibigan, mga kamag-anakan ng aming mga kapatiran, si Kuya Larry. O ganun din, Panginoon, ang iba pang mga kapatiran namin, Panginoon, mga kamag-anak ng aming mga kapatiran, si Kuya Genesis. O Diyos, abutin mo po una ng iyong ebanghelyo. Pangalawa, O Diyos, kung iyong kalooban ng kagalingan mula sa iyong kamay. Panginoon, ganun din, O Diyos, alam mo po ang kalagayan ng bawat pamilya sa iglesia ito. Alam mo po ang mga pangangailangan. O Diyos, alam mo po ang kalagayan, maging ang mga kabigatan. Sa biyaya mo, Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na pulis. Hindi sa amin pong pag-aaral ng iyong salita po maya-maya, turuan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kahandaan na makinig at mag-aral. Sa aming pag-awit, O Diyos, tunay nawa na bibigyan kapurihan namin ng iyong pangalan. O Panginoon, muli nawa ang lahat ng ito ay maging katanggap-tanggap na hain para sa iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos. Gabayan mo kami, tulungan mo kami, samahan mo kami. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po muling umawa. Amen, mga kapatid. Awitin po natin ang The Bible Stand. The Bible Stand. The
foundation for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. This truth by God everyone spread, muted and destroyed it they never can. The Bible they tumble it would firmly stand when we don't crumble our plan. Like we on a firm foundation for the Bible stands. The Bible stands, it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given all the steps I will obey. The Bible stands though the hills they tumble it will firmly stand when the earth shall crumble our plan. Like the tallest firm foundation for the Bible stands. The Bible stands every test we give it for its own Lord is stable. By faith alone I quit to live in every truth and make it mine. The Bible stands though the hills they tumble it would burn. We stand when the earth shall crumble our land. God we on this firm foundation for the Bible stands. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron yung isa sa mga madalas na napag-uusapan at matinding problema o matinding problema kasalukuyan ng maraming mga iglesia, particularly ng maraming mga Baptist churches dito sa Pilipinas, ay ang mga mananampalataya ay ignorante kung paano i-deal o anong gagawin kapag ang pastor ay nagkasala. At kadalasan ang mga mananampalataya ay ignorante sapagkat sila mismo ay hindi tinuruan ng kanilang pastor kung ano ang gagawin. At sa biyaya ng Diyos dito sa ating iglesia ay sinubukan natin sa matapat at maingat na paraan, pinag-aralan natin. At kapag may kasalanan ng pastor, anong kailangan gawin? Go and tell him his fault. Ayaw makinig? Sama ka ng saksi. Ayaw magsisi? Sabihin sa church. Ibig sabihin, ang pastor ay wala sa ibabaw kung hindi nakapaloob pa rin sa disiplina ng iglesia kung kinakailangan. Now, bakit ko sinabi ito? Napakadelikado kapag ignorante o hindi natuturuan ang iglesia. At kagaya ho nung ating nasimulang pag-aaral last Sunday, at sinabi ko nga ho sa inyo, sinubukan kong i-recall ang 15 taon at higit pang pakikinig ko ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, ay halos hindi ako nakapakinig ng pangangaral tungkol sa passage na ating binibigyang pansin. Mainly, ang paksa na ano ba ang obligasyon ng iglesia sa mga balo. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito malaga sapagkat ito ay inilagay ng Diyos sa kanyang salita. Kailangang malaman at kung sakali man na kailanganin ganapin ito ng ating iglesia, at least alam natin, hindi tayo ignorante. At masusunod natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, nais ko kayong
inyayahan muli, buksan ang inyong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 5. And this will be the second part, which is may kasunod pa, ng ating pag-aaral tungkol sa obligasyon ng iglesia sa mga babaeng balo. So, obligasyon ng iglesia sa mga babaeng balo. The church's obligation to widows. 1 Timothy chapter 5, at basahin natin ang buong passage to get the whole context. Simulan mo natin sa verse 3 hanggang verse 16. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos na basahin ko, pakusugan niyo sa inyong mga Biblia. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now, she that is a widow indeed and desolate, trusted in God and continueth in supplications and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge, that they may be blameless. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man, well reported of for good works. If she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work, but the younger widows refuse. For when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. And without, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give not occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli hangad namin ang iyong katotohanan, hangad namin matuto sa ayon sa iyong salita, hangad namin sundin ang iyong kalooban. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na ito ay matutunan. Sa biyaya mo, Panginoon, nawa, kagaya ng sinabi ng iyong salita, kami ay mamuhay, ang iglesia mo ay kumilos sa paraan na hindi ito mapupulaan ng sanlibutan, kundi nagsusumikap, sumunod sa ayon sa iyong mga kalooban. Panginoon, ikaw lamang po ang maluwalhati, ikaw lamang po ang maitaas sa pag-aaral na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe. The Church of God must reflect God's care for those who are destitute, particularly caring for the believing widows. Ang Iglesia ng Panginoon ay kinakailangang isalamin ang kalinga ng Diyos sa mga nasa mahirap na kalagayan, partikular sa mga mananampalatayang balo or mga mananampalatayang babaeng balo. Again, kagaya na sinabi ho natin, the passage na atin mong binasa ay unfamiliar sa marami. Ngunit ito ay importante sapagkat sinasabi nito ang obligasyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia na maaari at dapat isalamin ang pagkalinga ng Panginoon sa mga nahandoon sa mahirap na kalagayan sa partikular na grupo ng mga tao, particularly dito sa ating binasa sa mga widows. Kaunting review lamang po sa ating napag-aralan last Sunday. Nakita natin na una, ang word na widow is the Greek word chera, na ang ibig sabihin is bereft, robbed,
or having suffered loss or left alone. Iniwan or naiwang mag-isa. And usually, ito'y ginagamit sa mga babaeng naiwan mag-isa sapagkat namatay na ang kanilang asawa. Ginagamit yung word na widow. Pero dito ho, sa konteksto ng ating binabasa, ay binibigyan pansin ang mga kababaihan ng mga tao talagang naiwan na. Ibig sabihin sila ay wala nang kasama at wala nang maaaring sumuporta sa kanila, tumulong sa kanila at magbigay ng probisyon sa kanilang mga pangangailangan. And mind us, ang konteksto nito, ang cultural context nito ay ito'y sinulat at ibinigay sa kapanahunan na kung saan ang trabaho ay kadalasan o karamihan ng trabaho ay panlalaki. Agrikultura, pakikipagdigma. Kaya nga kung nyo naalala, ang overall na larawan, kapag binasa natin ang salita ng Diyos, ang overall na larawan ng mga balo sa salita ng Panginoon ay mga taong nasa mahirap na kalagayan. Not just the widows, but even the fatherless. Sapagkat kung wala ang ama ng tahanan, wala ang protector, and wala ang provider. At sila ay magiging nasa napakahirap na kalagayan. At tinitignan ng ilang mga talata na nagpapakita na ang puso ng Diyos, ang mata ng Diyos ay nakituon sa grupo ng mga taong ito. Balikan natin ang ilang mga talata sa Psalm 68 verse 5. Ang sabi ng salita ng Diyos, "A father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy habitation." Itinuturing ng Diyos, diniklara ng Diyos ang kanyang sarili, "I am the father of the fatherless. I am the judge of the widows." That is, siya ang huhukom para ipakipaglaban ang mga widows na madalas inaabuso, inaagawan ng ari-arian, inaalipus pa. Sa Psalm 146 verse 9, ang sabi ng Diyos, "The Lord preserveth the strangers, He relieveth the fatherless and widows, but the way of the wicked He turneth upside down." Ang sabi, He relieveth, ibig sabihin ng relieve is to support, to help, to alleviate, tinutulungan niya. Sino daw? The fatherless and widow. At kagaya nga ho ng ating sinabi na mensahe natin, we must reflect that. Kailangan maisalamin sa buhay ng iglesia itong puso ng Diyos na kumakalinga sa mga ganitong nasa ganitong kalagayan. And again, paano ba ipapakita ng Diyos ang kanyang pagkalinga? Hindi naman babagsak mula sa langit ang pagkain at ibibigay sa kanila ng Panginoon. Ang gagamitin particularly, o may gagamitin ang Diyos, at sa ating nga pinag-aaralan, inilagay ng Diyos ang iglesia. Sa puntong ito, inilagay ng Diyos ang iglesia, ang New Testament Church, para ano? Kung ipakita pa rin ang kanyang puso sa mga grupo ng taong ito na nasa mahirap na kalagayan. So muli, ang punto ito, klaro ang salita ng Diyos, kumakinakalinga ng Diyos, at ang mga grupo ng taong ito na madalas inaabuso dahil wala ang tao na nilagay na dapat sana'y provider and protector nila. Maging sa bagong tipan, kung ating naalala last Sunday, nakita natin sa Luke chapter 7 kung saan ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa isang syudad at sa pagpasok niya ay nakasalubong nila ang isang prosesyon. Ano to? Prosesyon ng isang namatay. At ang namatay ay ang lalaking anak, o nag-iisang lalaking anak ng babaeng balo. So balo na siya, patay na ang mister niya, at patay na ang kanyang anak, wala nang magtatrabaho. At siya'y malalagay sa napakahirap na kalagayan. At ang sabi ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo ay nahabag sa kanya at nilapitan yung patay at kanyang hinipo at kanyang binuhay muli at dinala sa kanyang ina. So nahandun pa rin sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita ho natin ang maliwanag na atensyon, kalinga ng Diyos sa mga taong ito. Maging sa buhay ng iglesia, sa buhay ng batang iglesia, sa Book of Acts. Acts chapter 6, mababasa natin, verse 1, na nagkaroon ng problema ang iglesia ng Panginoon sapagkat napakadaming tao sa loob ng church at maraming mga
balo. So kung iisipin, pero ba't parang yata napakadaming balo ng mga panahon yun? Remember, ang pakipagdigma ay almost hindi nawawala sa panahon na yun. Kung ang mister mo ay sundalo at sumugod at pinadala sa gera, ay higit, napakadami ang hindi bumabalik ang mga ama ng tahanan. Kaya ang daming balo. At sa panahon na ito, maraming naligtas at ang nagreklamo yung ilang mga Christians na nakakaligtaan ang kanilang mga balo mula sa kanilang daily ministration. Ibig sabihin, merong araw-araw na pagsuporta, pagbibigay ng pangangailangan para doon sa mga balo, maging sa buhay ng batang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So the church, as it was then, so it is still true today. We have the obligation to care for the widows who qualifies under the qualification given by God in His Word. Ang Iglesia ng Panginoon ay may obligasyon na bigyang pansin, kalingain, suportahan ang mga balo na kwalipikado sang-ayon sa binigay na pamantayan ng salita ng Diyos. At ito yung tinuturo at pinapaalala ni Pablo kay Timothy. Timothy, ituro mo ito sa kanila. Timothy, mamaya makikita natin, iutos mo ito sa kanila na kailangan nilang gawin ito. And therefore, tayo bilang isang iglesia, kailangan natin gawin ito. Kung loobin ng Panginoon na sa buhay ng ating iglesia ay magkaroon ng balo na kwalipikado sa ngayon sa pamantayan ng salita ng Diyos, ay dapat handa at willing ang ating church na gawin ang bagay na ito. So una, tingnan natin, reviewin natin yung ating pinag-aralan last Sunday, the charge to the church. The charge, ibig sabihin ang utos. And again, that word charge is a military term na parang general na nagbibigay ng command sa kanyang mga sundalo at hindi ito magaang kung hindi nagpapakita ng bigat. Sa verse 3 na basa natin, ang sabi ni Pablo, 1 Timothy 5:3, honor widows that are widows indeed. At yung word na honor mo dyan, medyo unfortunate yung translation, hindi medyo, unfortunate yung translation sa Tagalog. Ang sabi sa tingkod, ang papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay ng bao. Papurihan. Ayun, kapag tapos na, yun yung trabaho natin, papurihan. Well, no. The word honor, kagaya mo ng ating mababasa sa verse number 17. Ilan po natin, verse 17. Let the elders, at yung elders dyan is the technical term pertaining to pastors, let the elders that rule well be counted worthy of what? Double honor. So widows, honor. Sa elders, na nag-rule lang na ayos, especially those that labor in word and doctrine, ang daw? Double honor. Ano yun? Isang palakpak sa widow? Dalawang palakpak sa pastor? Yun ba ang ibig sabihin? Para sila bigyang papurihan? No. Ang tinutukoy dito, verse 18, for the scriptures sayeth, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So ang binibigyang punto rito is not honor o pagbibigay galang o papuri, palakpak. No. Ang binibigyang sinutukoy dito ay suporta. Yes, even financial support. Pag-provide ng kanilang pangangailangan. So yun mo ang utos ng Panginoon sa verse 3. Honor, support, sustain widows that are widows indeed. So dito pa lang makikita natin, hindi lahat ng widows. Binigyan din sila ng mga tunay ngang bao o balo. At ito ho ay kategorya na binigyang linaw ni Pablo sino ang mga kwalipikado sa kategoryang ito. So the idea here is not mere honor or respect, but material, even financial assistance or pagsusustain. So muli ang punto, ang iglesia ng Panginoon ay inutusan na magbigay assistance or sustenance sa mga balo na kwalipikado sa ayon sa salita ng Diyos. And then, nakita ho natin, nagbigay si Apostol Pablo ng ilang kwalifikasyon. And I say ilan, sapagkat sa mga susunod na verses ay magbibigay ulit si Pablo ng iba pang mga kwalifikasyon. So ilang mga qualifications, meron tayong makikita ng isa.
sa verse 4, tingnan natin pala yung isa last Sunday. Verse 4 ang sabi, "But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God." So ang sabi ng salita ng Diyos, kung meron daw balo, ibig sabihin patay na yung kanyang mister, pero meron siya mga anak, meron siya mga pamangkin, and that is pertaining to immediate family and extended family. Nahandoon, present. Ano daw? Sabi ng salita ng Diyos, let them learn first to show piety at home and to requite, and that is to support, to give to their parents, to stenduhan. So ang may unang obligasyon na yung immediate family, yes, even the extended family, particularly sa kontekstong ito, again, gusto kong makita natin ito sa konteksto. Sa kontekstong ito, sila na nasa church. Ang mga Kristiyanong nasa church ay may obligasyon towards doon sa kanilang balo na kapamilya. So muli, hindi ho pwedeng abusuhin at hindi dapat abusuhin. They cannot and should not abuse this command to the church and abandon their own obligations. Ang mga kapamilya, ang mga kamag-anakan ay hindi, wonderful, sabi ng Bible, kailangan sustentuhan daw ang balo, dapat magbigay kayo sa nanay ko, pero ikaw ay walang ginagawa. So hindi mo maaaring abusuhin ito sa ganung paraan. Let them first show piety at home and to requite their parents. The idea is to support their parents na hindi na kayang suportahan ng kanilang sarili kung paano tayo, nung tayong mga bata ay hindi kaya, hindi natin kayang kumain sa ating sarili. At doon din naman, ang mga anak, ang mga kamag-anakan ay may obligasyon na suportahan ay yaong mga hindi na kaya ang kanilang sarili. At magbigay din po tayo ng babala, this verse should not be abused and be a proof text of a parent abusing their children in abandoning their duties. So sa magkabilang side, pwedeng abusuhin. Pwedeng abusuhin itong utos na ito ng Diyos na suportahan ng mga balo, ay pwedeng abusuhin ng mga kamag-anak at mga anak na, bahala na ang church. Gusto naman ng Diyos eh. Well, no. Ang sabi ng Panginoon, ang unang may responsibilidad ay ang pamilya, kamag-anakan. And then, pwede din itong abusuhin ng mga magulang. Kita mo, sabi ng Bible, dapat daw ang mga anak, ang mga kamag-anak, sila ang sumustento sa aming mga magulang. Again, ang punto rito ay yung hindi na kaya sustentuhan ng kanilang sarili. Hindi ito proof text ng magulang na pwedeng gamitin, na iasa na lang lahat sa kanilang mga anak. So, nahandoon yung magkabilang proteksyon. Anong punto? Believing children should have this in mind also in preparing and planning for the future. So hamon ko sa mga kabataan na nakikinig at magandang ituro rin at itanim ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasama ito dapat sa pagpaplano. Kasama na dapat sa iniisip, hindi lang yung kanilang sarili at yung kanilang plano at yung kanilang mga pangarap. Kung di sila'y nakatingin din na isang araw ang nanay ko o ang tatay ko ay hindi nakakayaning magtrabaho, hindi nakakayaning sustentuhan ng sarili, at dapat kong paghandaan ito sa abot ng aking makakaya sa biyaya ng Panginoon. So muli, balik po tayo sa verse number, sabi sa verse 5, what? This is good and acceptable before God. So ito tayo mabuti, katanggap-tanggap sa Panginoon. And then meron pang isang kwalifikasyon. So una, ang maituturing, ang ilalagay sa kwalifikasyon sa kategorya ng widows indeed, ay yung mga tunay na wala siyang kamag-anak, wala siyang aasahan, wala siyang mga anak, wala siyang kamag-anak na maaaring sumuporta sa kanya. Again, particularly in the context of the church. At isa ko sa mga pinag-isipan ko, paano yung mga inabandona? Halimbawa, talagang inabandona, iniwan mo na. At nangyayari mo ba yun? Yes. Yung mga anak ay nag-abroad, namuhay sa ibang bansa, iniwan ang kanilang magulang dito, wala. At kung dumating ang panahon na magkaroon tayo ng kasama dito sa church, member dito sa church na nasa ganung kalangan, binabandona sila, hindi na kaya. Wala na. Kahit subukang kontakin, kahit anong gawin, ayaw
ayaw suportahan, inabandona, they were left alone. May obligasyon ng church sa kanila. Ngunit kung nandyan naman, kanilang mga pangkapamilya, ang may unang obligasyon ay hindi ang iglesia, kung hindi sila. And then hindi lang basta balo. She must be a believer. And not just a believer, a true and faithful believer. Kailangan sila ay isang mananampalataya, tunay at tapat na mananampalataya. Tingnan natin sa verse 5. Ang sabi ng verse 5, 1 Timothy chapter 5. Now, she that is a widow indeed, and desolate, ibig sabihin ng desolate, walang kasama, siya ay nag-iisa, ano daw? Trusted in God, and continueth in supplication and prayers night and day. So the context here is the ministry of the local church and those who are of the members of the local church. Again, ang konteksto nito, ang kausap ni Pablo ay si Timothy, at gagawin ito ni Timothy, sasabihin ito sa church na gawin ng church sa mga tao sa loob ng church. So kung may balo sa loob, so hindi ito isang araw, dahil tinuturo natin ito, may balo mula sa kabilang barangay na never pang umattend dito, pupunta dito, Brother Paul, JCBC, supportahan niyo kami kasi ako yung balo. Well, no. Dapat sila ay mananampalataya, and particularly, there are believers in the church. Now, iwanagin mo natin, hindi bawal tumulong sa mga balo na hindi members ng church. Hindi bawal tumulong. Pero iba yung sinasabi ko dito ng Bible. May obligasyon ng church. Nakuha niyo, ha? May obligasyon ang church sa mga members na malalagay sa ganitong kalagayan na sila ay balo. At walang ibang susuporta. And that is, kaya sinabi nito, members ng church, that is sila ay nagpakilala at nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. At ang sabi dito, description ni Apostol Pablo ito, trusted in God. Itong word na trusted in God means she fixed her hopes in God. Siya ay umaasa, and that word trusted is in the present tense. Ibig sabihin, siya ay tuloy-tuloy na umaasa sa Diyos. Siya ay tuloy-tuloy na umaasa sa Diyos, hindi lamang hindi siya ay umaasa sa Diyos, kundi para sa lahat ng bagay, particularly and mainly para sa kanyang kaligtasan. So ang binibigyang pansin mo dito na may obligasyon ang church ay hindi sa lahat ng balo sa buong mundo, kung hindi sa mga balo na may pananampalataya sa Panginoon. And again, sa context nga ng local church, sa loob ng iglesia, yun at doon tayo may obligasyon. But she is one who have displayed her trust and faith in the Lord in her life. Siya ay isang balo, isang babae na ipinakita ang kanyang tiwala, ipinakita at nakita at nasaksihan ang pananampalataya sa Panginoon. Again, napakadaling gumawa ng lip service. Alam niyo mo yun? May pupunta rito, hindi natin kilala. Kapatid, ang dami nang dumating dito. Ako'y Christian, galing dun sa ganitong probinsya, kailangan ko lang unang... Lahat nagpapakilalang Christian, lahat nagpapakilalang mananampalataya. Pero hindi ho, sa konteksto nga nito ay mga balo sa loob ng iglesia. Sama sa gawain, nasasakin, kilala sa Panginoon. At hindi lang ho yun, ang sabi ng salita ng Diyos, she is also a faithful believer. Ang sabi, and continueth in supplications and prayers night and day. Ang kanyang buhay Kristiyano ay hindi panglinggo lang. Ang kanyang buhay Kristiyano, ang sabi, night and day. At itong night and day ay Jewish expression which pertains to the whole day, continually, daily. Palagian niyang ginagawa. At saan siya nagpapatuloy? Ano yung palagian niyang ginagawa? In supplications. In supplications is asking God for needs, for her daily provision. Katulad ng sinabi ni Jesus, give us this day our
daily bread, that is supplication. And also, not just supplication, but also a general term pertaining to our communion with pakikipag-liig, pakikipag-isa sa Diyos. At kasama dito yung pagpuri sa Panginoon, kasama dito yung pagsamba sa Panginoon. At again, sa at panalangin na tinuro ni Jesus, Our Father who art in heaven, kauna-unahan ay ano? Hallowed be thy name. Yung pagsamba at pagpuri sa Panginoon. So muli, ang punto ay isang balo ng mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos at dumadalangin sa Diyos at sumasamba sa Diyos. At doon ang kwalipikado ng Panginoon. So muli, kagaya sinabi ko kanina, her faith is not a Sunday thing only. Hindi siya Sunday Christian lamang. Kundi nakakitaan ang kanyang buhay ay isang buhay ng pagtatapat sa Panginoon. Isang magandang halimbawa dito ay si Anna. Kung saan natin isa dito sa Luke chapter 2. Luke chapter 2, merong isang babae ho dito na napakaganda ng sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa kanya. And I hope na ang mga kababaihan sa iglesia ay desire nila na ma-describe ang kanilang buhay ng ganitong kaparaanan. Siyempre, bukod sa pagiging balo, ayaw naman natin mabalo ang mga kababaihan dito sa iglesia. Nevertheless, yung kanyang patotoo ay nandito. Ang sabi sa Luke chapter 2, verse 37, and there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of was of a great age and had lived with a from her virginity, and she was a widow about 84 years. So 4 years, ilang taon yun? That is 84 years old. Departed not from the but served God with fasting and prayers night and day. Siya tumira na doon sa templo. At ano daw? Naglilingkod sa Diyos. Fasting and prayers night and day. Ito yung larawan ng buhay ng babaeng ito. At sang-ayon sa kamantayan na pinunta ni Apostol Pablo, ang mga balok kagaya ni Ana ay kwalipikado na sustentuhan o obligado ang iglesia na sila ay sustentuhan. In contrast, sa 1 Timothy chapter 5, so ang widow indeed, yung siya'y tunay na desolate, ibig sabihin siya'y mag-isa, wala siyang kamag-anak, nasusuporta sa kanya, wala siyang kapamilya sa iglesia, nasusuporta sa kanya, and then also, siya'y isang tunay naman ng palataya at matapat naman ng palataya. And in contrast to that, sabi ni Pablo sa verse 6, but, again, contrast, sa isang tapat na babaeng balo, gado ang iglesia na at again, in context, a widow that liveth in flesh dead while she liveth. Hindi mag-aano ang salita ni Pablo. So ito daw isang babae, and again, kaya mahalaga na i-maintain natin yung context. Ang context nito ay sa church. Okay? Mamaya makita natin, iutos mo ito sa church. Sabihin mo ito sa kanila, kailangan nilang gawin ito. Kailangan sundin ito ng iglesia ng Panginoon. So, kung meron daw balo sa loob ng iglesia, na siya'y matapat, nagtitiwala sa Diyos at namumuhay na may katapat at nananalangin sa Panginoon, obligado ang church na suportahan siya. Pero siya, nabalo, ngunit nabubuhay sa kanyang layaw. Sinusunod ang pita ng laman. Ang sabi ni Pablo, she is dead while she lived. The idea here is that this woman that is a part of the church was somewhat seen as faithful, but when her husband died, she may be desolate or left alone, but she uses her husband's left inheritance and
nasa church, kasama ang kanyang mister, at ito ang problema. Nung namatay ang kanyang asawang lalaki, ano nangyari? Yung mga naiwang ari-arian, maaaring mayroong naiwan. Pero yung mga naiwang ari-arian ay ginamit ng babaeng ito para sundin ang kanyang layaw at gawin ng kanyang kalooban. That is, in contrast dun sa babaeng namuhay sa kalooban ng Diyos, ito naman ay namuhay sa kanyang kalooban. She liveth in pleasure. And again, that word liveth in the present tense. She continues to live in worldly and fleshly pursuit. Again, yung balot obligado tayong suportahan ay nagpapatuloy sa pananalangin araw at gabi. Ito namang babaeng ito, na balo rin, nagpapatuloy sa pagsunod sa kanyang layaw araw at gabi. Ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pamumuhay, ipinakita niya na siya ay higit sa malamang hindi isang tunay na mananampalataya. She is dead while she lived. Palabas lang, arte lang ang pagpunta sa church. Sa ganitong kalagayan, hindi obligado ang iglesia na siya isuportahan. Bakit? Kung sakali masusuporta, saan niya gagamitin? Sa kanyang kalayawan. At ang obligasyon ng church ay sa mga kapatiran. Now, let me just extend this application and this picture. Habang inihahanda ko ito, hindi ko maiwasang isipin na balikan rin natin, merong mga lalaki sa church na dahil mananampalataya ang misis, sumasama sa misis sa church, sumasama sa pagsamba, pag may mga gawain nandyan siya, pero oras na mamatay ang misis, anong church, gagawin ko na yung gusto ko. Hindi pala tunay na Kristiyano, nakikisama lang. At hindi malabo na mismo sa ating church, mga kapatid, hindi malabo na may mga bata, may mga kabataan, may mga anak na sumasama lang, sumusunod lang sa kanilang magulang. Pero hindi pala sila tunay na mananampalataya. Once na mawala ang magulang, magagawa nila ang gusto nila at mabubuhay sila sa kaparaanan ng sanglibutan na walang takot sa Diyos. Kung yan ang iyong kalagayan, you are dead while you live. Hindi ka tunay na Kristiyano. Narito ang larawan ng isang tunay na Kristiyano. Namatay ang mister niya, nagpatuloy siya sa pananampalataya. Nagpatuloy siya sa pagtatapat sa Panginoon. Pero narito yung larawan ng peke. Kung namatay ang mister niya, panahon na para magsaya. Kalimutan lang ang mga problema. Namuhay sa sariling layaw, pinakita ang kanyang tunay na kalagayan. Higit sa malamang, siya ang hindi isang tunay na mananampalataya. So let me ask this question. Tunay ka bang mananampalataya? Mrs., tunay ka bang Kristiyano o sumasama ka lang, nakikijoy? Mister, tunay ka bang Kristiyano o pinagbibigyan mo lang si Mrs. para wala ng pagtatalo? Young people, kabataan, tunay ka bang Kristiyano o sumasama ka lang para hindi ka paluin ng magulang mo? O baka kahit uma-attend ka sa church, you are dead. At patungo ka pa rin impyerno. Oh, let this be a warning. Na pwedeng mangyari ito. Hindi lang sa balot, hindi maging sa lalaki, sa mga kabataan. So balik mo tayo doon sa pinakapaksa, sa widow. Verse 7. Tingnan mo natin, verse 7. Sabi ni Pablo, and these things, what things? Yung sinabi sa verse 3, 4, 5, 6. These things give in charge. Again, yung church dyan, hindi cellphone na ito charge,
yung church dyan ay hindi i-charge sa credit card. Yung church dyan, ang ibig sabihin is i-command. Ibig sabihin, hindi ito suggestion na baka magandang gawin ng church. Ibig sabihin, hindi ito advice na may choice kung susundin mo o hindi. Kundi, this is a charge. This is a command of God. Ay obligasyon ng church sa mga balo na kwalipikado ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. It is not an option. Sang-ayon sa kanyang kapasidad sa mga kwalipikadong balo. The church also cannot ignore the parameters that is set by the Word of God. Hindi pwedeng i-ignore ang parameters. Halimbawa, kaya ng church, may pera ang church. Basta magkaroon ng balo, bigla na lang sustento. Ibig sabihin pwedeng abusuhin. Pastor yung nabalo. Kahit naman merong ibang pwedeng sumustento sa kanya, anong gagawin ng pastor? Sige, i-ano natin yung pera ng church. No, not just the obligation to support, but the parameters or the guidelines also must be given as a charge. Bilang utos, upang huwag abusuhin ang bagay na ito. Ano daw ang sabi? These things give in charge that they, that is, sino yung they? Sino yung uutusan ni Timothy? The church at Ephesus. Give these things in charge that they, the church at Ephesus, may be blameless. And that word blameless ay hindi sila makakitaan ng problema. Walang maibatong putik sa kanila. No one can find fault that the church is neglecting those who are to be supported and supporting those who are not qualified. O hindi dapat kaligtaan ng iglesia na suportahan yung mga dapat masuportahan at makasuportahan naman yung mga hindi kailangan at hindi kwalipikado. So that we may be blameless. Muli mga kapatid, at nung pinag-iisipan ko sa I may be wrong kung meron ako sa kalagayan ng membership. Yes, meron tayong mga balo sa iglesia, pero hindi pa sila nahuhulog sa ganitong kalagayan. Bakit? They are not completely alone. May pamilya sila na pwedeng sumuporta sa kanila. May mga kamag-anak sila na pwede sumuporta sa kanila. At ginagawa naman ho yun. At medyo kakaiba na rin ang kultura ngayon. Sa kultura ho ngayon, ay kung dati hirap na hirap magtrabaho ang babae, ngayon ay ano, marami nang available na pwedeng trabaho. Though, punto ito, kapag dumating ang panahon na ano, hindi na kaya magtrabaho at sa mga bandang sa dulo, makikita natin sinabi ni Pablo, 3 scores and above. That is ano, 60. Retiring na, hindi na kaya magtrabaho. Baka dumating ang panahon na meron ng mananampalataya, kwalipikado na dapat suportahan ng iglesia. Ito ay malinaw na ating obligasyon. Lastly, dito tayo matatapos ngayong gabi, warning for disobedience. Warning for disobedience. In contrast to those who will follow and obey, so that they will be blameless in this area, Paul has sharp words for those who will knowingly disobey this command regarding the support for the widows. Again, ang sabi niya kay Timothy, verse number 7, Timothy, utos mo ito para sila ay maging blameless. Pero, kung merong lalabag dito, delikado. Anong warning ni Pablo? Anong salita niya? And again, ito yung isa sa mga verse na madalas take out of context. Again, ano ang pinag-uusapan? Support for widows. At i-maintain natin yun. Yes, pwede ito siguro sa extended application, pero madalas nami-miss yung primary intention ng text. Basahin natin, verse 8. But, again, that is in contrast. Contrast saan?
doon sa mga susunod na magiging blameless, yung mga susunod sa utos na ito na magiging blameless. In contrast to that, ang sabi, if any, saan? If any in the church provide not for his own, and especially for those of his own household, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So again, if any, ang konteksto is inside the church, provide not for his own, sino yun? Sino yung tukoy na his own? Buong pamilya? O sa konteksto ito, his own widow. Kamag-anak, kapamilya. Again, sa chapter 5, verse 4, ang sabi, kung meron silang anak, children or nephews. Kung ikaw yung anak, at yung nanay ay balo na at hindi na kayang sustentuhan ang kanyang sarili, at kung kakaligtaan niya itong obligasyon na ito, yun ang tinutukoy dito, particularly, primarily, ni Apostol Pablo. If any provide not for his own, and especially for those of his own house, and again, andun yung for his own, that's an extended family, for his own house, his immediate family, he neglects the widow in the family na siya may obligasyon na suportahan. Ang sabi ni Pablo ito, he hath denied the faith. Isang mananampalataya na kinakaligtaan ng binigay na ito na obligasyon sa kanya ng Diyos sa suportahan ng balo sa kanyang sariling pamilya o maging sa extended family niya, ay namumuhay sa paraan na kanyang kinakaila ang pananampalataya na sinasabi niyang kanyang tinatanganan. Is living in a way contrary to the faith that he says he has. Siya ang kanyang pamumuhay ay kontra sa pananampalataya na kanyang sinasabi. Again, maging mag-ingat po tayo para husgahan agad, unsaved! No? I believe, doon sa tono ni Pablo, ang kanyang sinasabi mo ay ito. Yung kung, if any, kung merong hindi gagawin ang obligasyon na ito, he has denied the faith. He is denying the faith by this act. Hindi ibig sabihin na wala ang kaligtasan, pero yung kanyang, para bang ibang kasalanan. Pwede bang mahulog sa pangangalo niya ang isang totoong Kristiyano? Yes. Pero yung akto ng pangangalo niya, that act of sin is denying the faith. Dahil hindi yun marapat sa isang Kristiyano. Ay, nakukuha niyo ang punto. At sana naunawaan niyo mga kapatid. And I think yun yung sinasabi ni Pablo dito. Hindi niya hinahatulan rightly as unsaved, pero, hindi niyo, kung hindi magsisisi at tuloy-tuloy na alam niya ang utos ng Diyos, alam niya ang kalooban ng Diyos, at siya'y walang pagsisisi at tuloy-tuloy sa pagsuway na ito ay maaaring indikasyon at nagpapakita na siya ay hindi talaga isang Kristiyano. Anong sabi ng 1 John 3:17? But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of mercy or compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Remember yung sabi ni John na ito? Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos at nakita mo ang iyong kapatid, huwag na balo yung iyong kapatid na may pangangailangan at pinagpala ka ng Diyos at meron kang kakayahan na sila ay tulungan, ngunit patuloy mong isinasara ang iyong pag-awa, patuloy mong winawal ang iyong kaawaan, patuloy mong winawal ang bahala ang kanilang kalagayan. Sabi niya, paano mo masasabing ligtas ka? Sa paraan ng iyong pamumuhay, pinapakita mo ang paraan ng iyong pamumuhay ay ito'y namumuhay sa kaparaan na tila baga ikaw ang hindi ligtas. Kung ikaw nagtutuloy-tuloy dyan, kailangan mo siya sa atin ng iyong sarili kung ito nga ay isang tunay na mananampalataya. Bilang mga lalaki at babae na nagpapahayag ng pananampalataya sa Ebanghelyo, tayo ay inaasahan na mamuhay sa kaparaanan ng may pagsunod sa utos ng Diyos. Again, hindi lang ho dito sa ating pinag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 5. Kundi inaasahan na tayo
ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. So ano bang sabi ni Pablo? He has denied the faith and is worse than an infidel. Ano yung infidel? Infidel ay yung tinutukoy na unbeliever, pagan unbeliever. Hindi naniniwala sa Diyos. You're living in a way that is below those who do not believe the gospel. Ikaw yung namumuhay sa kaparaanan na mas mababa pa sa mga tao hindi kumikilala sa Diyos at hindi nananampalataya sa Ebanghelyo. Bakit ito sinabi ni Pablo? Again, kailangan natin i-take into consideration yung cultural. William Barclay na isang mahusay na theologian at nagbigay siya ng historical perspective sa Barclay. It was Greek law from the time of Solon that sons and daughters were not only morally but also legally bound to support their parents. Ako niyo mga kapatid, kahit mga hindi Kristiyano, meron silang kaisipan at na mga magulang na hindi na kaya ang kanilang sarili. Ako niyo yun, mga hindi Kristiyano, mga paganong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, meron silang sapat na kaisipan na suportahan yung kanilang mga magulang. E narito ang nagpapakilalang Kristiyano, pero pinapabayaan yung kanyang obligasyon. You're worse than an infidel. Grabe ka! Hindi ganyan kababa yung mga hindi sumasampalataya sa iba. You are living in a way that low, ganun kababa. Sabi ni Demosthenes na isang orador, kilalang orador na yun, ang sabi niya, I regard the man who neglects his parents as unbelieving in and hateful to gods, that is small g, with s, gods, as well as to men. Ano yun? Kahit mga pagano, ang sabi nila, pag binawalang bahala ng anak ng magulang, hindi siya mananampalataya. Kahit mga pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, paano gagawin ng isang Kristiyano na mamumuhay siya sa ganong kaparaan? At kung magtutuloy-tuloy. Maging ang mga Greek philosophers, si Plato at sabi nila ang mga parehong bagay. Anong punto? Unbelieving pagan is thought it to be right and a duty for children to support themselves. And for a professing believer of Christ to neglect God's command is to live in a way that is worse than an unbelieving. Ang pamumuhay ng pagwawalang bahala sa obligasyon na ito na inutos ng Panginoon ay pamumuhay sa kaparaanan ng ng masahol pa sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi ito marapat sa isang nagpapakilalang Kristiyano. Kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano at nineneglect mo ang pagsuporta, ang obligasyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa again, in context, pagsuporta sa balo na nasa iyong yun ay yung pamumuhay mo ay nagde-deny sa pananampalataya na sinasabi pamumuhay mo ay masahol pa sa paraan ng mga hindi nananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi ho marapat ang mga na merong ganitong kaparaanan ng pamumuhay. I will dare say, sapagkat, again, more than 15 years, hindi ako nakapakinig ng pangangaral sa mga churches na tinuturo ang obligasyon na ito. Malamang, maraming mga churches na nakakalimot at hindi nagagawa ang obligasyon na ito. Nawa, biyaya ng Diyos, huwag mangyari na kung sakaling sa ating iglesia ay magdala ang Panginoon ng mga mananampalataya at dumating sa ganitong kalagayan that they will be widows indeed. They will be under the qualification na sinabi ng Biblia, nawa, hindi tayo maging tamad at maging suwail sa utos ng Diyos na sundin ang obligasyon na ito. Gusto
Gusto kong balikan yung sinabi natin kanina. Baka mamaya nakiki-join ka lang. Baka mamaya nakiki-amen ka lang. Mrs., baka mamaya nakikisama ka lang kay Mr. Mr., baka mamaya nakikisama ka lang kay Mrs. sa pag-church. Mga young people, baka mamaya sunod sa iyong magulang kasi yung magulang mo sila. Pero ang totoo, ikaw ay patay pa rin sa kasalanan. Hindi ka pa rin Kristiyano. Ikaw ay delikado. Kailangan mo ay magsisi ka sa iyong kasalanan. Tunay kang sumampalataya kay Kristo na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ka ng buhay na walang ibang paraan, walang ibang daan kung hindi Kristo lang. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, nawa ang church, masumpungan ng Diyos, nagtatapat sa obligasyon na ito. At tulong-tulong mo tayo, mga kapatid. Kung if you become yung panahon na maaaring hindi napansin ni Brother Paul, maaaring lumagpas. At maraming mga bagay na at naging aware kayo at sana bilang church, magpaalalahanan tayo. Brother Paul, di ba si Sister si plus na ang alam ko wala na siya, ang alam ko paalala mo, sabihin natin. At sa biyaya ng Diyos, nawa ang church na ito ay magkaisa na hahakbang para tugdin ang inutos ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na paalala, patuloy na liwanag. Panginoon, nawa hindi lang namin makita ang aming obligasyon. Hindi makita namin ang iyong puso. Natunay, ikaw ay isang Diyos na may pakialam. Natunay, ikaw ay isang Diyos na may puso na nakalaan, lalo na sa mga taong nasa mahirap na kalagayan. Sa mga taong madalas na inaapi, nagsasamantalahan. O Diyos, hindi ka bulag, hindi ka bingi. Sangayon sa iyong salita, Panginoon, na doon ang iyong pansin. Nawa, Panginoon, kami bilang yung mga kami bilang yung iglesia, hindi rin magbulag-bulagan at hindi rin magbingi-bingihan. Sa paraan, Panginoon, na ikaw lamang ang makakagawa buksan ng aming mga mata, maging sensitibo kami sa mga bagay na ito. Kung ang mga katotohanan ito ay gamitin mo para magbukas ng mga ministeryo pa sa iglesia ito, nawa, O Diyos, gamitin mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Muli, aming kong hiling, aking hiling, O Diyos, kung meron man, maging sa mga nakikinig sa mga tahanan, na alam nila na sila ay patay pa sa kasalanan at hindi patunay na mananampalataya. Kung meron mang kabataan na nakikinig niya, na alam niya na siya ay hindi patunay na disipulo ni Kristo. Hindi patunay na Kristiyano. Mahabag ka po, Panginoon. O buksan mo ang kanyang puso. Ipakilala mo sa kanya si Kristo. Siya ay iligtas mo. Panginoon, salamat kong muli. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong salita. Ingatan mo kami. Ingatan mo po ang mga mananampalataya maging sa gitna ng pandemyang ito. Again, we pray, Panginoon, para sa mga kapatiran naming may karamdaman. Mr. Jin, si Brother Dave. Maging Panginoon si James na kaka-opera pa lang, Lord, bigyan mo ng mabilis ng kagalingan. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang patuloy na po-provide ng mga pangangailangan. Lahat ng ito'y dalangin na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Okay, mga kapatid, awitin po natin, glory to His name. Glory to His name. First and last stanza lang po, mga kapatid. Glory to His name.
maraming salamat kayo nakasama namin maging sa ating online streaming. Salamat po sa inyong presensya and I hope naging pagpapala ko sa inyo ang mga gawain this is Jesus Christ Baptist Church, and if you see it fit na to host a watch party para ang inyong mga friends din sa Facebook nagkaroon ng oportunidad na makapanood ng mga pangangaral natin, gawain natin dito sa church, please do so. Maging sa iba natin mga nakaraan na gawain that is very much encouraged. Salamat din ho sa inyong mga panalangin. Pag-pray natin ng ating mga kapatiran. Nawa, patuloy tayong mag-ingat ng mga kapatid. Ito maging dito sa ating bayan ng Santa Maria, hindi ho pa konti, kundi padami ang case ng COVID-19. So, ingat ho. Kung hindi kailangan, huwag tayo masyadong maglalabas. Tawa ay ingatan natin ang bawat isa. Huwag niyong sasabihin, ingatan lang ako ng Diyos. Yun ay napakalapit sa pagnukso sa Panginoon. So, ingat po tayo. Muli mga kapatid, I miss you all, I love you all. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. God bless po. Magandang gabi.